Mga kababayan, maligayang pagbabalik po sa Pinas Balita. Meron po tayong pinaka-latest na weather update sa lagay po ng ating panahon. Sa kasalukuyang update natin ay dalawang bagyo pa rin ang ating minomonitor. Merong nasa labas ng PAR at merong panibagong bagyong Nando na nasa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. So ipapakita ko muna sa inyo mabuti. Unahin muna natin itong si bagyong Nando dahil siya po talaga ang minomonitor at binabantayan natin ngayon. Etong sirkulasyon ng hangin na yan po si bagyong Nando na meron pong category na maging isang ganap na super typhoon. So ngayon, ang pinaka-lokasyon po niya, kaninang alas 4 po ng hapon, huli po siyang namataan na meron pong layo na 1,260 kilometers east of Central Luzon. So kung nakikita nyo naman mga kaibigan, kung ito yung magiging super typhoon, dadaanan nito ang Central Luzon, ilang bahagi ng Extreme Northern Luzon, yung mga lugar ho na yan. So malaki ang magiging impact nito lalo na kung maglalandfall po sa ating Philippine landmass. Sa ngayon po ay nagtatlaglay po ng lakas itong si bagyong Nando ng 55 kilometers per hour na lakas ng hangin at may bugso na umaabot po sa 70 kilometers per hour. Ang pagkilos naman po niya pa northwestward sa bilis po na 15 kilometers per hour. Sa ngayon ay wala naman tayong nakataas na warning signal dahil dito kay bagyong Nando. Dahil hindi pa naman siya direktang nakaapekto or nakakalapit pa sa ating kalupaan. Pero inaasahan sa mga susunod na mga oras ay mag-intensify ito at mas lalakas pa, no? Tignan natin yung tinatawag po natin na track and intensity forecast dito po kay bagyong Nando. Inaasahan po pagdating po ng September 19 alas 2 ng madaling araw maging isang tropical storm category siya. Pagdating naman ng September 19 alas 2 ng hapon ito, Friday pa rin po, bukas po yan, magiging isang ganap siya na severe tropical storm. Pero eto ang sinasabi natin, magiging typhoon category na po siya pagdating po ng September 20. Bali Sabado po yan alas 2 po ng hapon. Typhoon category pa rin pagdating po ng September 21, alas 2 pa rin po ng hapon. At yung possibility na maging super typhoon category ito ay mas tataas pagdating po ng September 22. Monday po yan sa alas 2 po ng hapon. So paghandaan natin yung mga posibilidad na magiging epekto nito nga pong si bagyong Nando. So bukod dyan, ay patuloy pa rin po nating minomonitor. Ito naman pong si bagyong Mirasol na ngayon nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang lokasyon niya, itong si bagyong Mirasol ay 450 kilometers west of Calayan, Cagayan at mas lumakas siya sa 65 kilometers per hour na lakas ng hangin at may bugsong umaabot po sa 80 kilometers per hour pa-westward ang kilos sa bilis po na 15 kilometers per hour. May mga lugar pa rin na apektado nitong si bagyong Mirasol, no, or tinatawag na siya ngayon na tropical storm Mitag, international name. Pinalakas din ito nga pong si bagyong Mitag, no, o Mirasol ang epekto ng habagat or southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Sa ating pagtatala o sa tinatawag po natin na forecast weather condition sa area po ng Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte, patuloy po makakaranas ng maulap na kalangitan hanggang bukas po yan na merong mga scattered rains and thunderstorm. Yung mga biglaang bugso ng pag-uulan, no? Naranasan natin kanina yan. Sobrang lakas niyan dahil po yan sa trough extension ito nga pong si bagyong Mirasol. So posibleng impact pa rin ito ay pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. Samantalang sa ilang bahagi naman po ng Metro Manila, sa ilang bahagi ng Pangasinan, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan at Cavite, Batangas, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region at ilang bahagi po ng Zamboanga Peninsula, patuloy pa rin makakaranas po ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil pa rin sa habagat or southwest monsoon. Mabilis po nag-intensifies or biglang lumakas ang habagat dahil sa mga bagyong nasa loob na ating Philippine Area of Responsibility. Ito kay bagyong Mirasol at ang panibagong bagyong Nando ay mas mataas ang tsansa muling palakasin pa o mas palakasin pa. Doblehin ng lakas itong habagat dahil ito ay nasa category na super typhoon. Sa area po ng Bicol Region mga kabayan, daras po ng Central Luzon at ilang bahagi ng Calabarzon ay patuloy po makakaranas pa rin ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil pa rin sa southwest monsoon or hanging habagat. Marami nagtatanong sa atin kung ano na ba yung mga lugar na apektado o maapektuhan itong si bagyong Nando. Actually, magkaiba ang lakas ng epekto itong si Mirasol
at dito kay Bagyong Nando. Si Bagyong Nando, na-categorize na siya bilang isang malakas na bagyo at possible typhoon hanggang super typhoon category. Pa Central Luzon, pa Extreme Northern Luzon ang kanyang nagiging direksyon. So kapag ito'y nagland po sa kalupaan po ng Extreme Northern Luzon, ito yung magiging malakas na bagyo. So yun po yung ipanalangin natin at paghandaan natin na posibleng magbago. May mga tsansa pa naman yan na magbabago, lalo na yung direction po niya, yan ang patuloy nating i-monitor. Sa ngayon kabayan, yan muna pinaka-latest update natin sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po sa inyong lahat.